Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video guys, pag-uusapan natin to isa nating kababayan na missing daw ito. Ito ay dito sa Riyadh. Iwan ko lang po kung ano po talaga yung trabaho ng ating kababayan. Kasi nakita ko lang po to sa post na siya ay na-missing. So, kabayan, kung saan ka man ngayon, kung walang masamang nangyayari sa'yo, is magpaparamdam ka na sa pamilya mo. Kasi I think your family is worried. Nag-worry na talaga yung pamilya mo sa'yo. So, mag-message ka na or magpaparamdam ka na sa kanila. Kaya ito din po yung masasabi ko sa mga katulad kong mga babae, is mag-iingat po talaga tayo. Kasi si kabayan guys, lalaki, is nami-missing po nga siya. Namimili ba dito sa ibang bansa guys? Yung mga lalaki is uhaw talaga sa ganung bagay. Kasi may mga, before kasi sila makapag-asawa, need pa nila ng pera. Need pa nila ng makapag-afford sa mga hihingiin ng pamilya ng kanilang mapapangasawa. Kaya, ganun talaga. Kaya, yung mga ibang kababayan natin na nasa labas nagtatrabaho, ingat po tayo. Dahil, mga tao dito is uhaw sa ganung bagay, kaya nagamagawa talaga nila yung masasamang gawain. Kaya tayo mga kababaihan, lalo na tayo kasambahay, kasi paswertihan lang po talaga yung mag-abroad na okay lang sa ating employer na hindi makahijab, hindi maka-uniform, at hayaan tayo kung ano yung susuotin natin. Pero kung kayo mga first timer, kung bilhan kayo ng employer ninyo ng damit ng pang-trabaho tulad ng sinusuot ko, ayan, susuotin nyo talaga. Huwag kayong guys, suotin nyo talaga kasi alam na nila kung ano yung buhay at alam na nila yung ugali ng kanilang asawa. Kaya yun ang binili nila sa atin. Kung ayaw nilang hindi tayo at saka yung pag nila ng uniform natin, kasi sila talaga yung nakakaalam ng ugali ng asawa nila. Kaya susundin natin yung sinasabi ni employer para hindi din po tayo mapagsisilosan, kasi yun din po yung dahilan na mapagsisilosan tayo, yung hindi natin sinusunod yung kagustuhan ng ating employer na babae. Kasi lahat ng mga, kasi iwan ko lang, may mga lalaki talaga na kung makakita ng buhok, makakita ng dito sa kaya yung mga uniform namin, ayan, kita nyo, lagpas po sa siko, tsaka yung mga sa mataas, yung takip po sa puwet, yung sa balakang namin. Kasi kaya sinusunod namin kahit sobrang init dito, sinusunod namin yung employer namin. Pero sa awa ng Diyos is okay lang sa kanya na hindi po kami makahijab pag nandito sa labas. Pero kung lumalabas po kami, is nagsusuot po ako ng ganito po yung sinusuot namin. Yan, patataas po siya. Ang tawag po nito is abaya. Kailangan po talagang mag-abaya at saka nakahijab ka, kasi kung makikita ka ng iba na hindi ka nakahijab or hindi ka nakasuot ng abaya, is parang iba yung tingin nila sa'yo. Yung parang mas basta, hindi ko maano sa inyo, basta iba na talaga yung tingin nila sa'yo kung hindi ka makahijab or hindi ka naka-abaya. Yung tingin nila sa'yo parang na sa Pilipinas. Pero meron naman talaga dito, meron namang ibang Pilipino na hindi na siya nakahijab, hindi na siya naka-abaya, pero may kasama siyang amo niya or may kasama siyang or asawa niya, ganun. Kasi meron naman po talaga mag-asawa dito nakatira sa ibang bansa, pero okay lang kung mayroon ka talagang kasama. Pero kung ikaw lang mag-isa, kung anong mangyayari sa'yo, dahil ganun talaga yung ganitong situation, diba? Kahit lalaki nga siya, diba, na missing siya. Alam ko kung totoong na missing siya, ay talagang hindi babaeng nang gumawa sa kanya, lalaki. Kasi mayroon ding issue dito before na lalaki is dinala doon sa disyerto.
na pinagtulungan ng mga lalaki. Pero tayong mga lalaki, mag-iingat din po tayo. Hindi po tayo basta-basta maniniwala sa mga ibang mga lahi kasi yun din po yun sila yung gumagawa ng masama. Kaya tayo din mga babae, wag na wag kayong magtitiwala, lalo na't mag-boyfriend kayo ng ibang lahi. Wag na wag kayong magtitiwala na tatakas kayo sa bahay, sasama kayo sa labas. Wag na wag kayong magtitiwala kasi alam nyo ba na anong imposible niyang gawin dahil hindi alam ng employer mo yung ginagawa mo. Kaya hindi kayo magtataka mga first timer kung bakit si employer yung humahawak ng ating passport kasi yun din yung nila na hindi ka makawala, hindi ka makalayo, hindi ka makatakas, hindi ka makarun away kasi nasa kanila yung passport mo. Kaya yung iba na nagtatanong na sino bang naghahawak ng passport, si employer ba or ikaw? So depende po sa employer mo kung ikaw ba yung hahawak or si employer. Kasi dito sa amin is si employer po namin yung humawak kasi may isa pong katulong na 4 months na lang sana matapos na yung kanyang kontrata pero nag-run away po siya. Kaya yun po yung dahilan na si employer na po namin yung humawak ng passport namin. Pero okay lang yun, at least hindi naman kami inaano, at least hindi kami ginutom, hindi kami pinabayaan sa pagkain. Okay lang yun, nasa kanila yung passport namin. Dahil nadamay lang po talaga kami doon sa isang babae na katulong nila dati na nag-run away. Alam nyo ba kung ano daw yung ginawa? So, nagtapon daw ng basura. So, hindi nila alam na ang laman ng basura ng trash bag is sa damit na ng katulong kayo. Yun, kasi ang sabi is mga friend lang daw sa labas. Alam mo na, hindi naman yun friend. Akala nila friend lang, pero hindi yun friend. Close friend. Kaya kayo, wag kayong run away para hindi kayo madisgrasya sa labas. Kasi yun kung hindi man lang tayo sinaktan ng ating employer, hindi tayo ginutom, hindi tayo natural naman talaga yung trabaho, pero iba na yung usapan pagsaktan tayo. Wag, kahit na kung hindi pa tayo patayin ng employer natin, wag talaga tayong magtumakas, hindi tayo mag-run away kasi yun talaga yung mga madidisgrasya lang tayo sa labas, guys, kasi hindi natin alam yung mga tao sa labas, lalo na Pilipina tayo. Iwan ko lang sa mga tao dito, pag alam nilang Pilipina ka, parang minsan lang, hindi naman lahat, pero halos talaga mga lalaki pag alam niyang Pilipina ka is parang parang mababa yung tingin nila sa'yo. Parang akala nila basta hindi ka nila, parang wala silang respeto pag alam nila na Pilipina ka. Pero hindi naman lahat, pero halos talaga kasi kami nga pumunta kami ng mall, ganun, meron talagang mga lalaki na mamamansin talaga, lalo na't makikita nilang Pilipina. Kaya hindi pa talaga ako lumalabas na hindi makaabaya or hindi makahijab. Kaya yun, mag-iingat po talaga tayo mga kababaihan kasi na-missing nga yun, lalaki na nga siya, di ba? Tayo pa kayang mga babae na lumalabas tayo tapos wala tayong mga sa katawan. So, kaya kung ikaw kabayan, kung saan ka man, so magpaparamdam ka na sa pamilya mo. Kaya thank you so much guys for watching. Bye bye.